Hello guys! Welcome muli kayo dito sa ating Moonteam channel na kung saan ang pag-uusapan naman natin ngayon ay syempre physics pa rin but we're going to talk about the power. Alright, syempre ang first thing natin gagawin ay babasahin natin yung given problem. So basahin natin, an electric hose is used to lift a 25 kilogram load to a height of 80 meters in 39.2 seconds. So, mabilis na yan. What is the power of the hose motor in HP? So, kung hindi kayo familiar sa ganitong klaseng problem, medyo mahirapan kayo. But, this kind of problem is a simple and basic problem in physics. So, pag-usapan muna natin ang power, ang formula na ginagamit sa power. Pag hinahanap po ang power, ito po ang kanyang formula, which is, ano yung W dyan? Ang W po ay ang ating work. Okay? Ang ating T, usually, syempre, time yan. Then, gagamit pa rin tayo ng ating unit na SI. Pag SI, ang gamit dyan ay joule. At dito naman, syempre, second. Okay? So, i-analyze muna natin ang mga units na sinulat natin dito. Kapag tayo po ay magsosolve ng power, dapat alam natin lahat ng units nito. Let's say for example, dito sa W or sa work natin, ang ating unit po na ginagamit dyan ay ito. Kilogram, meter squared, second squared. Alright? Ang equivalent po niyan ay joule. Okay? Kapag sa force naman, or sa Newton, meron tayong formula dyan ng kilogram, meter, per second squared. Saan nakuha tong meter per second squared? Ayan po ay ang tinatawag nating gravitational force o di naman kaya yung acceleration. Acceleration na may unit na meter per second squared. Ayan po ang acceleration. Then, ito yung ating mass. Ang unit ng ating mass ay usually kilogram pag naka-SI. Okay? Recap lang tayo sa ating mga units. Dahil minsan, malilito kayo sa ating units. Okay? Sa power naman, ang equivalent ng watts sa physics ay joules per second. Okay? Ano pa? Newton meter per second. Ano pa? Kilogram times m squared all over second cube. Ayan po ang unit ng watts. Then, ang problem naman natin dito ngayon, ang ating power unit na hinahanap ay HP or horsepower. Okay? Sa 1 watt, sa 1 horsepower, meron tayong 746 watts. Okay? Yan po ang basic conversion ng 1 HP sa watts. Okay? Solve na natin ang ating problem. Okay, meron kang isang electric hose at ito yung load. Okay, no? Familiar naman kayo dyan, no? Load. Hinahatak yan pataas. Okay, ang load mo ay mayroon kang 25 kilogram. Okay, according dun sa ating... So, ito po ay mass. Yung bigat netong ating load. Okay? Then, meron tayong distance na 80 meters. Akit na yan
80 meters na yan. Pag inangat mo, then, sa ano yan? Sa loob ng 39.2 second. Okay? Ayan po yung ating a simple figure sa ating problem. Okay? Aking uling buburahin para hindi tayo magulo. Alright. Paano nga ba isolve yan? Okay, gamitan natin ang ating problem. So by the way, first things first, write the given. What is the given? Mass is equal to 25 kilogram. Again, we have a distance here. Distance, 80 meters. And we have time. Okay, time is 39.2 seconds. Kung ganito po ang given at hindi nyo po alam ang units para sa ating formula, hindi nyo po masosolve yan. Marahil masolve natin kaya lang matagal na oras o malilito-lito pa kayo. So tingnan nyo, meron tayong mass na given, meron tayong distance na given, at meron tayong time na given. Ngayon, kung ito lang yung alam mo at hindi mo alam yung mga units ng mga yan, hindi mo rin siya masosolve. So, mababaliw ka lang. Okay? So, solve natin using this formula and these units. Okay? Power. So, ano po ang formula ng work? Ang formula po ng work according sa ating video last time, meron tayong tinatawag na okay? Ano nga pala yung formula ng work? Ay FD. So, FD. Okay? Force times distance. Then, we have time here. Okay? Ano po ang formula ng force? Ang formula ng force ay mass times G or A. Okay? Itong A, nabanggit natin kanina, acceleration. Okay? So, itong ating formula dito, expand natin o mas, hindi kasi given yung ating joules eh. So, kailangan nating expand pa tong ating formula. So, from W, gagawin nating FD. Then, from W, etong unit, etong force, gagawin nating MAD over T. Nasusundan ba? Medyo nakakalito na ang ating problem ngayon. But, kapag na-practice nyo ito ng gusto, basic na lang syempre. So, instead of this formula, gagamitin natin ito. Then, next natin, equals to mass, acceleration, distance, over time. So, ayan po ang magiging final formula natin for this problem. Okay? So, kung FMAD, sulat na natin yan dito. FMAD, alright, P is equals to MAD over time. Okay, itong ating final formula. So, sulat na natin yan. P, substitute na natin yung mga value. Meron tayong mass na 25 kilogram. Again, ang ating acceleration ay may value na 9.81 meter per second squared. So, ayan po ang ating acceleration. Acceleration, 9.81. Ang ating distance na 80. Then, meron tayong time na 39.2 second. Yan po ang ating answer. Dapat ay maging 25 times 9.81
times 80 all over 39.2. So, meron tayong 500.51 watts. So, ito na ba yung answer? No. Dahil ang kailangan natin ay horsepower. So, ngayon, i-convert natin to sa horsepower. 1 HP is equal to 746 watts. Okay, divided by 476. Meron tayong, 0.67 HP. Alright. Ayan lang po ang ating final answer for this question. So, hanggang doon lang muna, guys. Babay na muna. May gagawin tayo. Babush!